Bagong bulan, bago na usab ang atong theme, it's all about living the standard, receiving the promise. Sumpay sama atong in our journey of faith, sama sa mga Israelites nga sila journey pa sa promised land. We also, like the Israelites, we are journeying toward our goal nga kabuton gyud ang tumong promised land. Kinabuhi nga malipayon, mabungahon, mapuslanon og mahimong meaningful nga kinabuhi. Munang una ginato gitagad ang atong relasyon una kay mao ginay una nga importante kaayo sa atong paglakaw ngadto sa kadaugan, victorious life nining 2026. First gyud ang atog yung tagaag pagtagad, kumusta ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kaya ang tanan mag-agad diha. Tanan nga mga butang nga paghimuon sunod ana mo nang ginapadayag sa Ginoo sa mga Israelites before mag-march sila paingon sa promised land. Ang ilang relationship yun established diha kaniya. Ang title sa atong mensahe karon is Standards Before Settlements. Before receiving the promise of God sa mga Israelites, which is the promised land, kinahanglan na sila'y standard nga ilahang i-follow. Standard before entering the promised land. Ang kalampusan nga ilahang masinati, magsukad gayod sa standard nga gilatid sa Ginoo nganha kanila. Ang victory masustain kini kung ma-preserve ang standard nga gihatag sa Ginoo nganha kanila. After deliverance from Egypt, gidala gidayon sila sa Ginoo sa Mount Sinai. Wala ningon na Ginoo nga diretso na mo lakaw na mo, adto na mo sa promised land. Giuna gid niya og paadto sa Mount Sinai aron ihatag ang balaod. Unsay purpose sa balaod? Alang lang gid ba ning para sila naay restriction or ang Ginoo stricto kaayo? No. This is the guidelines. This is the standard nga ilahang dapat i-follow aron maangkon nila ang promised land. Kanunay ginagi padayag ni Joshua. Labi na katong siya himalatyo na gibilin na niya sa mga iyahang mga katawhan. Kanunay gyud na niya gi-challenge, remember God's standard. Kay kahibaw gid si Joshua nga later on, after sila mugikan na pod mo march sa promised land, daghan gyud silang masinatian nga mga kalisdanan nga mutintal kanila nga di sila kaabot sa promised land. Mao nang gipahimangnuan gid niya kanunay nga remember these standards nga gihatag sa Ginoo kanato. He challenged them nga dapat ma-understand ninyo ang big picture nganong gihatag na sa Ginoo nga standard. Unya kinahanglan mahibaw sila unsay kabuton sa Ginoo pinaagi kanila. Mo nang adto ta karon ang atong gibasihan nga text sa Joshua 23 verse 6 to 8. Una, tanaw na to dinhi ang first nga standard gyud nga gihatag sa Ginoo, courage defined by obedience. Sa atong text, ingon diha, be very careful to obey all that is written in the book of the law of Moses, without turning aside to the right or to the left. That is verse 6 sa Joshua 23. Be strong and careful to obey. Sumpay na sila. Munang courage defined by obedience. Tungod kay ang courage is measured by obedience. Pinitag courage, isog. Ang kaisog, dili ma-measure by your bold feelings, strong ka, or by your action, strong ka. Dili, ma-measure diha ang kaisog. Ma-measure ang kaisog kung unsa ka mo-obey sa iyahang pulong. Ang real courage is measured through obedience to God's word. Especially when we obey, nga lisod kaayo. Diha ma-measure ang kaisog. Nagaisog nga tao, di mahadlok og baril, pero injection mahadlok. Bravery is not about feelings nga isog ka in danger. Apan strong ka despite sa mga fear, sa mga pressure, labi na gayud sa cause kalisod kung kita musunod gyud sa pulong sa Ginoo. Munang diha sa Old Testament, gihatag gyud ng law nga standard sa Ginoo to earn the promise. The law is the standard of God's blessing diha sa Old Testament. Pero daghan sa mga Israelites dili gusto balaod. Gusto sila blessing pero di gusto balaod. Meaning God want blessing without God's instruction. Nga mao man na ang kinahanglan sa pagkabot sa panalangin. Ang pagtawag nato sa balaod nga standard dili pasabot moral perfection. It means loyalty. Mao na ang una. Ma-measure ang kaisog. Murag pasabot nga obedience is the evidence of real courage. Ebidensya ang obedience sa kaisog. Ikaduha, strength is maintained by submission. Be strong. Ang paghimog
strong, wala nagpasabot nga maintain ta by control or domination, but surrender. Pagto na to kung strong ta, dominate na to, control na to. Dili, strong ka kung musubmit ka sa pulong sa Ginoo. Strong ka kung kita mo surrender sa kamatuoran. Ang strength, dili na siya conquering enemies, but it is about, ingon diha, do not turn aside to the right or to the left. Straight yun sa pulong sa Ginoo. Submission is not weakness, but submission determines the source of our strength. Dili kaluyahon kayo man mo submit ka, luya ka, weak ka, dili. Submission noon diha ma-determine asa ang source sa imong strength. A strong Christian life begins with submission to the scripture. Mao gina ang kamatuoran. Mao nang the strongest believer is not the loudest or most gifted, but those who are faithful to his word. Mao na ang strength maintained by submission. Real strength is shown by faithful obedience, not self-reliance. Dili sa pagsalig sa kaugalingon. Ang tinuod nga kusog, magsalig yun. Pinaagi sa pag-submit diha sa pag-obey sa iyahang mga pulong. Kay mo ka na strength nga murisi sa tentasyon. Mo na strength nga mo persevere paingon sa pagkabalaan. Mo na strength nga mo persevere yun nga faithful. Labi na sa mga panahon, murag kasurindero na. Mo na ang strength ang kinahanglan. Strength to resist cultural pressure. Kay karong panahon na nagkausab ang atong kultura. Kung wala kay kusog, dili ka submissive sa pulong sa Ginoo. Nagkausab ang kultura, muuyon tas kultura. Moingon na ta, lain naman ang generation karon, di man pareha kaniadto. Muana na tan. Pero kung kita submissive diha sa pulong sa Ginoo, bisan magkausab ang atong culture, dili mausab ang standard sa Ginoo. Mo nang importante kayo. Karong panahon na it takes courage to stand sa atong standard. Labi na ang palibot nato, murag ni oyo na tanan. Lisod, it needs strength kung pinaagi lang yun na sa submission. It takes courage to stand along and persevere, to defy the crowd. Kanang imong i-defy ang kadaghanan. The standard, wala na change sa New Testament. Minta, di naman karon panahon sa balaod, panahon naman sa grasya, panahon naman ni Kristo, di naman ta under the law. Yes, the law was no longer function as the standard. Kay si Jesus naman ang standard. Yet, ang obedience remains the evidence of faith. Naa gihapon ang obedience. Ebidensya ka na sa pagtuo. Unsa nga obedience? Obedience to the law of Christ. Ingon diha sa John 13:34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. Mao kini ang balaod ni Kristo. Kung muobey ka ani nga balaod, law of love, matuman nimo law sa Old Testament. Si Jesus Christ na atong standard, obeying to His law, which is love, mao kanay ma-maintain nato ang atong kusog sa pag-atubang sa mga problema, labi na tentasyon niining panahona. Mao nang the law of Christ is not list of command to obey, but a life to follow. Bisag wa ka kahibaw sa mga command, kung follow lang ka ng Jesus sa iyahang life, mapulfill nimo ang balaod. Because Christ life, kung tinuod na nga nagsunod ka kang Kristo, mugawas gina, mu live out gina sa atong kinabuhi. Mo nang wala mausab ang standard sa Ginoo. Mo nang una, courage defined by obedience. Ikaduha, compromise threatens separation. Ikaduha nga ingon ni Joshua diha in verse 7, verse 6 man to kaniha, Joshua 23, verse 7 karon, ingon siya, do not associate with this nation that remain among you. Do not invoke the names of their gods or swear by them. You must not serve them or bow down to them. Morning hagit ni Joshua gid sa ilaha, kay kahibaw gid si Joshua nga daghan gid kaayog makatintal sa ilaha sa ilahang pagpadulong didto. Mo nang gitawag kita a call to separate. Separation ang ikaduha nga standard. Kaniha ang obedience ang standard. Karon ang standard is separation. Separate, do not associate. We are called to separate. Ang pulong dinhi nga separation, wala nagpasabot og distance nga mulayo ka sa mga tao nga mga dautan. Sa mga tao nga dili maayo, dili na distansya, kundi difference, lahi ka. Naa ka diha, naka sa ilahang taliwala sa mga dautan nga tao nga generation, pero lahi ka. Lahi ka sa imong values o character. Dili na siya distansya nga mulikay ka, muhawa ka sa ilaha, mulayo ka, dili. It is first of all moral and spiritual difference.
not geographical. Lahi ka sa kinaiya o sa mga values. Ang standard sa Christian values, ma-measure ginato, diha kang Kristo o sa iyahang mga pagtulunan. Mao gina ang standard sa New Testament. Og makita nato na ang standard is so high nga murag tanaw nato imposible. Look at the Sermon on the Mount. This is the standard of righteousness in the kingdom of God. Mao gini ang standard ug tan-aw nimo lisod kayo. Ang murder dinhi wala ni ingon nga nakapatay gidunggab nimo kundi nasuko lang ka sa imong isig ka tao, you are committing murder. Nakapatay ka. Lisod po dinhi ang law sa revenge. Kay di ka mo retaliate kung sagpaon ka sa wala ihatag ang tuo. Lisod nga standard. But that is the standard nga gi-explain ni Jesus sa New Testament. This is the explanation of the law sa Old Testament. Munang ginaingon gyud ni Jesus, it is written. But now, gisuwat kaniadto nga kung mapatay ka, mao nay sala karon. Now, no ingon si Jesus, nasuko ka sa uban, nakapatay ka. Sa una, ang adultery is act gyud of sexual. Karon, itan-aw lang ka sa usa ka babae, lain na imong munahuna adultery o dako kay na serious na sa Ginoo. Mo nang standard nga gihatag sa Ginoo kanato. Tungod kay nag-reflect na who He is which is holy. Mo nang gitawag kita nga mag-separate. Nganong gitawag kita nga mag-separate? It is not about balaan kay sila kaysa ani nga pikas, no. It is not about limitahan ta sa Ginoo mo nang naay mga restriction. It is not about isolation. Kanang i-isolate ta ilahi gyud ta. Dili na mo ang katuyuan. Nganong gitawag ta sa Ginoo to a life of separation. Nganong i-separate gyud ta? Ang una gyud nga rason mao ni belonging. We belong to Him. Ingon diha sa Leviticus 20:26, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy and I have set you apart from the nations to be my own. Giseparate ko kamo, set apart gikan sa kanasuran aron mahimo kamong ako. You belong. Unang ang being separated is about relationship. Tungod kay we belong to Him and we are, muna ingon sa Ginoo sa mga Israelites, you are by treasured possession. Kamo buluwanon gid kaayo kanako. So separation is relational before it is behavioral. It's not about isolation but it is about devotion. Ang atong devotion, exclusive devotion to God. Ang balaod, it's not about legalism. It's about loyalty to God. Unang we belong to God. Ikaduha nga hinungdan nganong giseparate kita, it is about purpose. Katuyuan. Naay katuyuan sa Ginoo ngano gyud kitang gi-separate to protect our devotion. Maprotektahan ta. Ang tuyo gid niya nganong i-separate ta, nganong gitawag ta nga mag-separate, alang gid sa tong kaayuhan. Maprotektahan ta. Maprotektahan ta sa mga butang nga mukurap sa atong hunahuna. Ingon diha sa 2 Corinthians 11:3, but I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Mailad gyud mo sa mga himuon sa kaaway ni Satanas nga marunong kaayo. Madeceive ang atong mind. So ang separation makapugong nga dili makurap ang atong hunahuna. Every day magkig-away kita sa atong hunahuna. Kay nga atong hunahuna musaag gyud, magwander. Mo nang wala ang standard sa Ginoo, mga saag kita. Iprotektahan gyud niya ang atong mind. And also protektahan pud niya ang atong mga values. Ingon diha sa 1 John 2:15-16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the craving of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does comes not from the Father, but from the world. Protektahan kita niya nga dili makurap ang atong values. Tungod kay kining kalibutana, mga prinsipyo, mga values nining kalibutana, dili gikan sa amahan. Ingon diha, do not love the world. Maprotektahan ang malayo taan ng pagkakurap sa atong mga values. And also, maprotektahan po ang makurap ang atong lawas. Ingon siya diha sa 1 Corinthians 6:18-20. Flee from sexual immorality. All other sins a man commits are outside his body. But he who sins sexual sin against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Likayan kita nga makasala. Matingala ka sa Old Testament. Daghay balaod, di ipakaon ng baboy, katong mga isda nga nay kaliskis, dili ipakaon. Unsay purpose sa Ginoo na makadaot na sa tong lawas? Kasi kakaog baboy man nga high blood ta karon, diabetes.
makurap ang atong body. Tanaw nimo ang survey karon. Unsa kay kasagaran nga lisod pugngan sa tao para ma-maintain ang iyang health? Sugar, sweets, lisod. Ang survey ana murag 85% dili willing mo give up og sweets. Mo nang makurap atong body. Drinking, drugs, smoking, no, damage sa atong body. Layo kita sa Ginoo ana. Mo nang naay separation. And also, ang purpose gid niya is not only to protect but also to preserve our witness. Ma-preserve ang atong testimonyo. Ang Ginoo sa dihang mag-awhag kanato nga mo separate nga different gyud kaysa kalibutan, kusgan ang atong testimonyo ngadto sa katawhan ug daghay madala nga kalag ngadto sa iyang tiilan. Ang tuyo gud sa mga Israelites, mahimo silang example sa mga Gentiles, pero sila naman noy nakapapandol sa mga Gentiles. Gitagaan gyud ta og separation to preserve sa atong witness. Tungod kay kung kita di na magkinabuhi, mo nang giingon diha sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Ang salt makapalami, we are salt of the earth. We are light of the world sa verse 14. Pero kung mawala ta ni ana, malus tungod aning atong pag-compromise, di na kay ta epektibo diha sa pagkinabuhi. Kung nang matingala ka nganong karong panahon na stagnant ang mga churches, hinay kayong pagtubo. This is the reason di ta ka maintain og separation from the world. Nang to preserve our witness. Ikaduha, we are commanded not to compromise. Mo nang ingon gyud ni Joshua, do not associate, kay ang compromise is allowing what God warns us against, even a little. Ang pag-compromise mo nang gi-allow nato, ang gi-warning ka nato sa Ginoo, bisag sa ato paghimo na gamay lang nga disobedience mo man nang gihimo sa mga Israelite. Wala gid sila mo baliktad sa Ginoo kun dili nagmix lang. Mo na ang delikado, mixing. Nakigmix lang sila sa mga practices sa mga Canaanites. Ang purpose gid sa Ginoo nga gusto gid niya pamatyon tanan ang mga Canaanites tungod kay nahibaw siya nga madalag gyud ang mga Israelites sa mga kinabuhi sa mga Canaanites. Kay nindot gyud kayo ang ilang kinabuhi. Nindot kayo magsayaw-sayaw, labi na ang ilang mga idols. Mapod sa tuwa aron ang idols dili naman sa tuwa kun dili kini namang mga entertainment, anything nga mahimong makapalayo sa imong relasyon sa Ginoo. Nindot kaayo, career, popularity, kasikat, idols na sa kalibutan. Di ko man gid sa Ginoo, dili gid magmix. And it is true, nini nga kalibutan nag-exist na gyud ni nga we are tempted to mix with the world. Even diha sa iglesia, even in our ministry, nagamix kita og mga practices nga kalibutanon kaayo. O makita man na bisan pa sa type of song karon nga ginakanta nato, murag nagamix na gyud. It starts with toleration and negotiation. Nag-start na diha sa atong pag-tolerate og pag-negotiate. Sa mga Israelites, gitolerate nila og nag-negotiate sila. Ang rason magud para kanila nganong wa nila pamatya ang tanan Canaanites, ingon sila, magamit nato ni, nganong pamatyon man nato ni, pwede man nato mahimong slaves. Gamit kay ni sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Nakig-negotiate sila sa Ginoo. That is partial disobedience. Partial truth is not truth. Mo nang inggid ng Ginoo. Ayaw gyud pag anhi sa wala og tuo, straight gyud. Mo nang nagamix sila, nag-negotiate. And it is true. Bisan pa sa mga panahon karon sa atong pagkinabuhi. Sa mga young people, pag ingon nga do not equal yoke with unbeliever, ayaw pag-iusa sa really Christian, wala pa kadawat kang Kristo, makig-negotiate gyud. Ang rason, evangelist man ni pastor, di pa kaana, madugangan ta. Negotiation, giusab na to ang standard sa Ginoo. It is about culture. Karong panahon na culture, pero ang standard sa Ginoo wa gid na usab. Remember, ang kuman gid sa Ginoo, do not negotiate what God has already defeated. Pildi naman na ayo mo pag-negotiate diha. Taas kayo ang cost sa compromise. Dako, kumukompromise ta, mo ni ang mahitabo sa atong kinabuhi sa mga Israelites. It offers bondage. Ang compromise, mupaingon gid ka sa pagkaulipon. Nagsugod lang na sa toleration para sa ilaha. Nagtolerate sila, ilahang gi-spare. They spared ang mga Canaanites sa Judges 2:11-15, but later hildi sila sa ila. Nagdaghan tong mga Canaanites na pod, nya nadala sila, nakig-marriage, nakig-asawa. Gamay na lang kayo ang mga pure, nagdominate na ang mga mix. Idaog na. Ingana po sa atong kinabuhi. If we are mixing, we tolerate, eventually, it will dominate sa atong kinabuhi. Kumpiyansa lang ta usahay. Pagtuon nato, under control, pero mahimo nang mo enslave ka nato. Munang compromise, trap na sa kaaway nga ni kanato. Munang avoid spiritual entanglement. And also compromise weakens spiritual power. Makapahinay sa atong kusog, makadal sa atong discernment. Di na ta katarong og tan-aw unsay maayo gyud. Tungod kay ang root sa compromise, selfishness. Selfish
nag-focus na ta sa unsay naa nato, unsay ginansya nato, kung nata ma-focus sa Ginoo, dili na ang atong eyes sa atong kaugalingon. Ngunang daghang gyoy makig-away gyud sa Ginoo. Kay dili mo sakripisyo, bisag ang ilang gibuhat makapandol sa uban, basta sila malipay. Selfish kayo, dili na mahimong epektibo. Si Solomon, very wise. Siya ang pinaka-wise gyud diya sa Bible, pero nawala gihapon. He had brain, naa siya'y utok, pero wala siya'y strength of character to resist ungodly alliance. Nakig-asawa og 700, unya mga concubines, 300. Unya dili man ni mga Israelites, kalibutan man ni. Unang sa 1 Kings 11:4-6, his heart turned after other gods. Dito na siya sa other gods, dili na sa Ginoo. Unay nahitabo. Grabe iyang wisdom diha sa Bible, pero mag-weak ang atong power. Muna ang compromise weakens spiritual power. Wala tayo kusog pag-resist o pag-discern unsay maayo. And also, it erodes identity. Mawala, inahinay kawala, papas ang atong identity as a Christian. Kaya nga no, hinay na atong influence. Muna ingon ako ganiha nga nung karon ang iglesia, dili kay kusog ang pagtubo. Tungod niini, dili effective nga to sa gawas. Dili effective nga to sa mga katawhan. Nga unta dalahon diha sa ilan sa Ginoo. Because malus na ang effectiveness. Kay di naman yung identity mo tong mga Israelites, lose na identity, half-breed naman. Mo nang panahon ni Jesus, Samaritans, na yung mga Samaritans, kay mga Samaritans, half-breed ni sila. Mistiso na Canaanites, mistiso Hudiyo. Dili na pure, dili na strong sila nga witness ngadto sa mga Gentiles. Kay sila tunga-tunga na compromise nga church malus ang atong moral authority. Ang church gani naga-compromise atong moral authority to win the lost. Muhinay gyud ang atong activity. Mao nang compromise erodes our identity. Mawala ning atong pagka-strong Christian nga mga anak gyud sa Ginoo. Then also it invites defeat. Mapildi gyud ta. Mo nang ingon diha sa verse 12 to 13. Ingon gyud ang Ginoo ha. But if you turn away and ally yourselves with survivors of this nation that remain among you, and if you intermarry with them and associate with them, then you may be sure that the Lord your God will no longer drive out these nations before you. Instead, they will become snares and traps for you, whips on your backs and thorns in your eyes, until you perish from this good land which the Lord your God has given you. Kung mo-associate gyud mo, mo-intermarry mo, puyon mo diha, mo conform mo sa ilahang pagkinabuhi, dili gid na sila ma-drive out, o madala gid mo sa ilaha, o dili gid mo kaabot sa promised land, sa promise sa Ginoo, sa plano sa Ginoo alang kaninyo. Mo nang compromise, naga-invite gyud og defeat. Mo kana ang compromise. And lastly, cling to God alone. Cling, it means to stick, hold tightly. It means closeness. But pasabot, relationship. O nang lisod kaayo ang standard sa Ginoo. Grabe ang standard sa Sermon on the Mount. Lisod kaayo ay makatuman niya na. Isara ang makatuman niya na. If you love the Lord with all your heart. Muna ingon diha sa Ginoo, if you hold on to the Lord your God as you have until now. Nang iyang tubag, love the Lord with all your heart. Isa verse 11, be very careful to love the Lord your God. Mo nang sumpay man na, kung di mo makuan mo, ni mahitabo ninyo, mo nang be very careful to love the Lord your God. Tungod kay ang makahimo ra gid ana, makatuman ta standard sa Ginoo is loving the Lord with all your heart. Tungod kay mahigog man ka sa Ginoo, mutuman gid ka. If you love me, you will obey my commands. Mao kanay motivation sa atong pagkinabuhi nga dili mag-compromise, mag-separate ug mutuman gyud sa iyahang mga pulong. And also, mag-experience ka og kadaugan kung magkinabuhi ka by His grace. Ingon diha, one of you routs 1,000 because the Lord your God fights for you, just as He promised. Kung mahigog mata pagmayo sa Ginoo, mo ni motivate ka nato nga mutuman gyud ug mo separate. Kung ato nang himuon, maangkon nato ang grasya. Grace will enable us by His word and by the power of the Holy Spirit. Di kita kahimo ato lang, but by His grace. Ingon diha, the Lord your God fights for you. Siya ang makig-away sa atong mga kaaway. O nang mahimo nato ni pinagis pagtuo, which is the key to God's grace. Mo nang grace does not cancel responsibility. We have a responsibility, faith. Meaning taknaa, ato yung surrender ang atong kinabuhi sa Ginoo and commit to love the Lord your God. Mo nang nagbalik gyapon ta sa atong first nga theme, which is relationship. Relationship gyud ang makapahimo ka nato magmadaogon, because if you move closer to God, you will love Him ug mo increase ang imong pagtuo ug ikaw makaangkon gyud sa iyahang grasya. Mo kini kinatibukan. This is God's standard, obedience, separation, pero masulbad kini pinaagi gyud sa atong pahigugma sa Ginoo sa tibok natong kinabuhi, and enable us to experience His grace
in order to receive His promise blessing. Pagambot ta,